Yo, for today's random vlog, I will going to try to attempt yung 3 days water fasting. So, ano ba yung sinasabi na 3 days water fasting na yun? You will just going to take puro tubig lang sa katawan mo. So, for 72 hours, i-attempt ko na gawin yun. So, maraming nasabi sa akin na it's too dangerous. Well, yes, totoo. Kung hindi ka fit or hindi ka para doon sa ganong klaseng water fasting. So marami naman tayong klaseng mga fasting na sinasabi. May intermittent, meron tayong 1 day a meal, tapos merong proper diet. So ako lahat yun halos nasubukan ko except the ketone diet. So yung keto is feeling ko hindi siya para sa akin. Then before ko ring i-attempt tong 3 days water fasting, I've consulted din sa mga expert kung pwede ba or suitable ba ako sa particular fasting na yun. Kasi for 72 hours talagang tubig lang yung i-intake ng katawan ko. I don't also encourage you to undergo with this particular challenge or for this fasting kung halimbawa hindi naman kayo nag-consult sa mga expert or sa doctor, or kung naisipan nyo lang na gawin, kasi hindi ito biro. It takes time para magawa to, kasi ako nga ngayon I'm on my stage para sa OMAD or 1 day a meal. So kaya medyo kampante tiwala ko sa sarili ko na kakayanin ko to for 3 days. So do it has benefit? Yes, may mga benefits naman ng pag-water fasting. So kasama na dun yung weight loss, kasi nga mababawasan ka ng tubig sa katawan. At the same time, mababawasan din yung fats. So there are many people na gumawa na rin ito ng mga fasting na to. So may mga iba pa nga 7 days, 30 days, at pinakamatagal yata is more than a year. So I think nakakayanin ko naman, and fit naman yung katawan ko para subukan at gawin yon. So syempre, because of the risk, may risk din ng pag water fasting, pero may mga tao rin na hindi pwedeng mag-undergo ng ang water fasting. For example, you are below 18, so hindi pwede yung mga bata, yung mga buntis, tapos yung merong eating pattern problem, yung merong mga diabetes, tapos merong heart problem, at saka yung merong menstruation pagdating dun sa babae. So the rest naman is pasok para sa akin. So hindi ako pasok dun sa mga criteria para hindi mag-undergo for this water fasting. So bakit ko ba to ginagawa? For the challenge? Probably yes, one is for the challenge, and the other one is I'd like to lose weight. So as of now, 77 kilos ako. So my target is to reach 72 kilos for having water fasting sa 72 hours. So ang pinaka start ko is going to start today, Wednesday, 10 PM. Right after 10 PM, it will going to be a hard time for me kasi tubig-tubig na lang. Pero ang first diskarte na gagawin ko is, kaya nga 10 PM is right after nun, hindi na pwedeng kumain, is itutulog ko na. So pagka naitulog, probably mababawasan ko pa yung yung oras na kinakailangan. Tapos we will see in the near future kung meron bang magiging result, and hopefully sana matapos ko yung 72 hours na water fasting. Yo, it's already almost 8 hours nung nag-start na ako mag-fasting. So ngayon, tamang trabaho muna. Yun yung magiging target for the day, is maging busy sa pagtatrabaho para hindi ko masyadong naramdaman yung gutom. Pero wala pa naman 24 hours kasi kaya ko yung 24 hours. Basic lang naman sa akin na mag-fasting ng 24 hours. Kaya hindi masyadong mararamdaman. Pero I don't know, sa mga susunod pang oras, tapos lalo pa may maamoy ka masarap na pagkain. So yun yung mahirap sa akin ngayon. Pero kakayanin naman to. Exactly 20 hours na rin ang nakalipas simula nung nag-water fasting ako. At ngayon naman wala pa ako masyadong nararamdaman. So kahit gutom, hindi ko pa rin masyadong nararamdaman. Iba pa rin talaga kapag nabibisi ka eh. So hindi napapansin ng katawan mo yung gutom. So yun talaga yung isang diskarte sa water fasting na to, is gawing busy yung sarili ko. So mamaya yung regular routine ko pa rin naman yung gagawin ko eh. So mamaya baka mag-gym na rin ako.
mas malaki ang malulus ko na calories kasi more on out ako ng calories kaysa sa pag-i-in ng calories ngayon. Pero yun nga lang, makakagutom na rin talaga pagka nakaamoy ka nung pagkain. Tapos yung alam mo sa isip mo na after 72 hours or 3 days ka pa bago makakain. Pero at least nasimula na, 20 hours na yung lumipas, konti na lang to, mabilis lang naman na lumipas ang araw. Ayun, mapapansin pwede na uli ako kumain. And hopefully I'm planning to hit the gym today para mas makapag-out pa ng maraming calories. Para makapaglibang ako tsaka makapag-burn din ng calories, nagpunta na ako dito sa gym. Ngayong araw ang program ko is legs and core, pero mas marami akong compound exercise na gagawin ngayon. Unlike dun sa mga regular program ko kapag nagwo-workout ako na hindi naka-water fasting, ngayon mas magaang yung mga binubuhat ko kasi parang feeling ko nangihina ako, or siguro dahil psychological to na alam ko na pagkatapos kong mag-workout na hindi ako kakain. Tsaka sa palagay ko, to be safe, yung mismong kalahati nung regular na binubuhat ko, yun lang muna ang binuhat ko ngayong araw na to. Hindi naman natin kailangan magmadali, so ang target ko lang din sa pag-gym ngayong araw na to is to continue burn calories and also at the same time para libangin yung sarili ko. Tapos isa pa sa game plan, siguro pagkatapos kong mag-gym, uuwi lang sa bahay to freshen up. So maliligo lang, pag ligo, tulog na para at least hindi ko na rin maramdaman yung gutom at magugulat na lang ako kinabukasan na. It's already 35 hours na nakalipas na, so konting tiis na lang. So as of now, ano bang mga nararamdaman ko? Siyempre nakakaramdam na talaga ako ng sobrang gutom. Pero ano muna, workout muna para at least makapagbawas ng calories at the same time para malibang ako. Dizziness, medyo, pero hindi ganun kalala. Tapos yung panlalambot, nararamdaman ko na rin yun. So yung parang ang pinaka-feeling ko ngayon is pagka bagong gising ka na meron kang sobrang lakas na hangover. So yun yung isa sa mga nararamdaman ko. Pero the rest, goods naman. Nagawa ko pa nga makapag-gym. As of now, ang program ko is back program. So may mga compound exercise pa ako nagagawa. So kayang-kaya pa. Bale, it's been 41 hours mula nung pinasok ko yung water fasting for 72 hours. So, ang naging target ko for today, because today is Good Friday, nagbisita iglesias kami ni Boss Ivy para at least yung oras at saka yung gutom ko hindi ko masyadong mararamdaman. Well, successful naman, and as of now, hindi ko pa nararamdaman uli yung panghihina, unlike nung kanyang umaga na nag-gym ako, na hinang-hina ako. So ngayon parang normal lang din, normal na araw na hindi naman nagugutom pero nauuhaw na ako, gusto ko nang uminom. So mukhang kakayanin ko yung 72 hours na water fasting. Yo, good morning. It's already 60 hours. So medyo nakakapagod na, pero almost there. And yung katawan ko is pumapasok na siya sa autophagy. So yung autophagy is yung way na ginagamit na yung mga reserve fats, yung mga protein and carbs na junk ng katawan. So recycling na yung ginagawa niya. At the same time, papasok na rin ako dun sa time na magpo-produce ng sariling stem cell yung katawan. So magandang bagay din to talaga is rebooting talaga. Pero yung pinaka part na nahihirapan ako is gustong gusto ko na talagang kumain. Pero syempre, mind over matter na lang, konti na lang, almost there. Tapos kanina, pagising ko, nung naligo ako, napansin ko na rin is there's a big changes doon sa body figure ko. Kaya medyo pumayat talaga ako. So mamaya malalaman ko doon sa timbang kung ilan na yung nabawas sa akin. So ngayon, nandito muna ako sa gym, tamang core workout at saka cardio muna ako. Kasi hindi ko na rin nararamdaman yung pagod Maybe because my body produces another energy galing dun sa mga stored fats ko. Kaya workout muna, papawis ulit.
So ngayon tamang cardio pa ako. Pero ito hindi ko inaasahan to kasi kagabi akala ko nga hindi na ako makakapag-gym kasi nakakaramdam na ako ng pangihina kagabi. Pero ngayon parang na reset yung energy ko. Meron akong panibagong energy para makapag cardio at makapag-workout ngayong araw na to. Konting tiis na lang, malapit na akong kumain ulit. So malapit na matapos yung 72 hours water fasting ko. We're preparing dun sa mga kakainin ko. So isa sa pwede kong kainin is itong pakwan kasi soft meal muna after 72 hours of water fasting. Tapos mag-check pa kami ng iba na pwede ko pang kainin. Pero ito yung isa sa the best, lalo na may maraming tubig dun. So finally natapos ko na yung 72 hours ng pag-water fasting. So ano bang feeling? Well, feeling gutom, oo, kasi nga for 72 hours wala talaga akong kain. Pero do I gain something with that? Oo, dahil nga based dun sa mga expert, ito yung isa sa best body reboot. So marireboot yung katawan mo. Tapos ngayon na kakain na ako, so ano muna, soft meal lang muna. So napili ko is pakwan kasi ito is watery. Tapos yung satisfaction talaga, alam yung gustong-gusto mo nang kainin. Tapos pagka tinikman mo, iba-iba yung lasa kasi you satisfy yourself kasi puro tubig lang talaga ako for the past 72 hours. Tapos, do I recommend this to everybody? No, I don't recommend this kasi hindi ito para sa lahat. Ngayon, kung gusto niyo gawin to, pwede naman, pero kailangan nga nandun kayo sa sa being healthy at saka hindi kayo nandun sa mga bawal gumawa na itong 72 hours fasting. Tapos, kailangan kung gagawin nyo rin to, ako kasi ginawa ko to with research, preparation at saka consultation sa mga expert. So hindi ko agad na ginawa to ng basta-basta. I try first intermittent fasting, 1 day a meal fasting hanggang sa tinry ko tong 3 days water fasting. So ang nagain ko pa dito is self-discipline kasi meron akong mga kaibigan na nakakaalam na nagwa-water fasting ako pero panay silang offer sa akin ng kung ano-ano mga pagkain na gusto ko, pero syempre self-discipline kasi andun ka na you're on the track na ginagawa mo yung sa sarili mo, pero syempre at the same time hindi ko naman sinubukan na puwersahin talaga yung sarili ko na hindi ko kakayanin na hindi ko na kaya, pipilitin ko pang kakayanin ko pa kasi I've been doing water fasting for 72 hours at the same time tuloy-tuloy pa rin ako na nag-workout. I do cardio, I do lifting, pero hindi katulad nung regular lifting and cardio. So marami ako natutunan dito sa water fasting na to. Minsan gusto kong ulitin to pero hindi yung solo kasi ang hirap kapag solo mo lang na ginagawa. Alam niyo yun, you will going to feel kasi na you are alone doing something or challenging yourself. Unlike na kapag kami kabady ka, so parehas kayo mag-aalalayan. Pero thankful pa rin ako dun sa mga ibang nagsasabi sa akin who do encourage me na konti na lang, matatapos mo na yan, kaya mo naman yan. Sana itong pag-water fasting na to is nakatulong dun sa mga ibang nanonood or naka-inspire. So ang nabawas sa timbang ko is 4.5 kilos from doing this 72 hours water fasting. Okay? So sana lahat tayo is maging healthy kung ano man yung tina-target natin sa katawan natin. Being healthy is being rich na rin kasi kapag nagkasakit tayo, malaki ang gastos. So hanggang dito na lang. Peace and signing out. Ciao!